Ano ba yun din? Naiyak tuloy ako. Babansin ako. Parang ang ano, nagdesisyon na bumili lang ka ng candy. Pasensya na. Naiyak ako. Ano ba yan? Okay, sorbet, sorbet. Huwag po kayong mag-alala ba ngayon? Hindi. Wala na. Gagawa naman ng paraan din yan si Denden kung saan siya masaya kasi talagang Hindi po, wala nang chance na yun pag umalis kayo. Den, tuloy na kami din. Den, Bye-bye! Amilis ka namin, Den. Babay ka na muna sa camera. Ingat ka. Den! Ingat po. Okay na. Bye. Thank you, tita. Tita, bye po. Bye po. Ano ba yan? Sige po kami na lang po. Sa labas. Usap po muna kami. Bye po, tita. Ayun, so kailangan na nga namin umalis at iniwan na namin si Denden. Medyo hindi naging okay yung pag-alis namin kasi medyo naging ano din, emotional. Yung family niya. Emotional. So, Sa naging decision niya. ayun. Den, ready ka na? Kamusta din? Okay naman po, medyo parang nag-iisip-isip po. Yan. Ano bang nangyari? Pwede mo bang i-explain sa mga tao? Siguro po mentally tired, mentally stressed na talaga ako kaya parang bigla na lang din ako sumuko. Pero I've been thinking about this naman po for about 2 weeks na din. Hindi naman yung biglaan na nag-resign lang ako, ganun. Ayun. Saan? Anong nag-trigger sa'yo? Saan ka na-stress? Saan ka napagod? Siguro po parang napapansin ko din sa sarili ko na wala akong impact sa mga tao. Kasi yun yung need dito sa work natin. Ganun. Parang na-feel ko na wala akong nako-contribute talaga dito sa company natin. Kaya parang may iba akong inisip, tapos dumagdag yun. So parang nagkagulo-gulo na yung isip ko. Hanggang sa parang nag-decide na lang ako na mag-stop. Paano man naman nasabi yun? Hindi mo pa naman nabibigyan ng chance yung sarili mo. Kasi po yung ako din kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun kagaling talaga. Hindi mo ba alam na may mga taong sumusuporta sa'yo? May mga nabuong group page dahil sa'yo? Yun na nga po, madami akong nababasang mga messages. Parang sinasabihan ako na huwag akong tumigil. Pero nakapag-decide na din naman po ako. Pero syempre, sobrang thankful ako sa mga taong sumusuporta sa akin. Syempre, sila yung mga nagpalakas din sa akin kapag na-down na ako. Ayun, sorry po kasi siguro hanggang dito na lang yung journey ko dito sa SY kasi hindi ko na kinaya. Ayun. Pero sobrang thankful po ako sa inyo. Paano na yan? Anong masasabi mo sa mga taong nagmamahal, sumusuporta sa'yo? Masasabi ko po sobrang thank you po sa inyo kasi kapag nadadown na ako ng ibang mga tao, kayo yung
nagpapalakas sa akin. And sobrang thank you po kasi nagpuput kayo ng efforts gumawa ng FB page para dun kayo magkausap-usap or sa mga group chats nyo. And then sobrang saya na merong mga tao nagmamahal sa akin. Kahit ako na mismo wala akong confidence sa sarili ko, wala akong tiwala sa kakayahan ko. Ganun. Baka naman masyado kang nagpa-apekto sa mga nababasa mo, sa mga pangbabash sa'yo. Hindi, partly, parang na-realize ko tama din yung iba nilang sinasabi, gano'n. Pero hindi naman dahil sa mga bashers kaya ako umalis dito sa SY talaga kasi ko talaga, own choice ko talaga. Walang ibang tumulak sa akin para umalis dito, walang ibang nagsabi sa akin na umalis ka na dyan, ganun. Own choice ko talaga kasi hindi na nakakayanan ng isip ko kasi mentally tired na nga ako. Ano ba yung passion mo na gusto mong gawin para malaman naman ng mga tao yung pinagpalit mo na pasukin para beside dito sa atin na kasama yung mga talent? Gusto ko po talagang pumasok sa military or magpulis kasi mula pagkabata, yun na talaga yung pinangarap ko. Kaso yun nga, parang nakiusap si Lola bago siya mawala na sana huwag kong ituloy kasi daw delikado. Pero sa akin kasi mas yun talaga yung passion ko eh. Yun yung mas magiging komportable ako, yung magagawa ko ng maayos kasi yun talaga yung pinapangarap ko mula pagkabata. Kaya it's either police or papasok ako sa military. So, balak mo palang mag-aral. Opo. Kung mangyari man nun, siguro naman mabibisi-bisita ka namin, no? Ay, oo naman po, syempre. O hindi naman. 3 months din akong nandito, family din tayo. Welcome pa rin naman kayo sa bahay, basta sabihan niyo ako. Para kahit paminsan-minsan, magkakabanding tayo. Pero magkausap-usap, magkamustahan. Paano naman yung mga kasama mong talents, tinuring mong family rito? May mensahe ka ba sa kanila? Yun na, isa din sila sa kino-consider bago ako umalis dito. Kaso, yun na, sila yung minsan, lalo na sina Angel, gano'n. Sina Lexi, sina Katu. Silang lahat, ina-advisean nila ako kapag down na ako kasi sila yung mas nauna sa akin. And sobrang thankful ako kasi nakilala ko sila, nakasama ko kayong lahat. Hindi ko pinagsisihan na nakilala ko kayo kasi madami akong na-cherish na moments kasama kayo. Pero sadly, siguro hanggang dito na lang yung pag-work ko sa SY, pero syempre nandito pa rin naman kayo sa puso ko. And hopefully, kapag may free time tayo, magkita-kita tayo. Kung meron kang huling kanta na iaalay sa mga taong sumuporta at nagmamahal sa'yo, ano yung kanta niyo? Kasi meron akong isang composition siguro doon. Yung Paglisan, kaso hindi pa siya napoproduce talaga. Kakantahin ko ba ako? Sige, ito original composition. Yung chorus na lang. At sa iyong paglisan ay aking natutunan na di lahat ng nandyan ay di ka iiwan. Yun lang parang yung message ng song na parang hindi porket nandyan na siya sa'yo, nandyan siya palagi sa'yo, nakikita mo, hindi na siya maiwan kasi dadating yung time na magbabago yung
ikot ng mundo. So yun, dito na nagtatapos yung journey ko siguro. Pero syempre, mamimiss ko kayong lahat. Sobra. Kasi, lalo hindi ako, nung first day ko talaga dito, naboboard talaga ako sa live stream. Kasi, wala akong nasya-shoutout eh. Pero, the time goes by, dumadami kayong nagpapashoutout sa akin, yung mga sumusuporta sa akin, and nafe-feel ko na special ako sa inyo. Sobrang thankful ko. Real talk tayo. Ano yung nagpabigat ng loob mo? Para magdesisyon ng ganyan. Yung pinaka nagpabigat ng loob talaga, kuya, is yung wala talaga akong naiambag dito. Real talk. Yun talaga yung nasa isip ko. Kasi wala akong views. Konti supporters ko. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko na-appreciate yung mga supporters ko. Pero yun talaga yung sa akin na parang hindi ko deserve yung salary na nakukuha ko dito. Kasi ang ganda ng salary ko. Seryoso. Pero parang hindi ko deserve na makuha yun kasi wala akong impact talaga eh. Ayun. Baka naman ikaw lang yung nakakaramdam ng ganun. Hindi ko masabi ko pero ako yun nga, nararamdaman ko ganun. Ano na yung isip ko eh, gusto kong mag-aral, gusto kong ayun kasi siguro para sa ibang larangan talaga ako. Kung natatandaan mo, ano yung mga masasakit na salita na tinanggap mo nung napunta ka dito sa SY? Wala daw akong kwenta, ang laki-laki ko daw tao, pero wala akong naiaambag dito. Tapos, wala daw akong dating sa vlogs. Yun yung isa sa mga nagtulong din sa akin. Madami pa kasi pati yung family ko nadamay, nasabihan ng pok yung tatay ko, ganun. Tapos pati yung mama ko dinadamay. Pero kinalimutan ko lahat yun kahit na masakit kasi ako kuya, yung puso ko sobrang lambot. Madali akong mapaiyak. Kasi lumaki ako sa mama ko. Kasi ganun yung mama ko mula pagkabata. Siya na talaga nakakasama ko. Hindi din kasi ako masisi ng iba. Kasi kahit sa pagtulog ko, kasama ko yung mama ko. Mula pagkabata, ganun siya talaga yung gumagabay sa akin. Kaya, ayun, sobrang wala namang sigurong masama na kahit lalaki ako na pinapakita ko sa mga tao na sobrang mahal ko yung mama ko, ganun. Sa pagkakalam ko, nasasaktan yung mother mo at ayaw niyang umalis ka rito. Tama ba? Opo. Meron ka bang mensahe sa kanya at sabihin kung ba't mo gagawin to? Siguro dito nagtatapos yung journey ko sa SY pero hindi dito nagtatapos yung journey ko sa buhay. Kasi meron pa akong mga bagay na hindi alam sa sarili ko na possible na mailabas ko and pwede kong gamitin in the near future para makabawi ako sa inyo. And sobrang sorry kasi madami tayong nabuong mga pangarap dito eh. Pero one click lang, parang nawala na lang bigla. Pero syempre, alam ko maintindihan mo naman, hindi sa ngayon, pero pinapromise ko naman sa'yo na makakabawi ako. Hindi ganun kabilis, pero
ako mismo yung gagawa ng paraan. Ako mismo yung gagawa ng way para makapag-step ako sa panibagong career ko sa buhay ko. Any last words sa mga sumusuporta sa'yo, mga nagmamahal sa'yo? Thank you and na-appreciate ko lahat kayo. Alam ko, may mga malulungkot sa pag-alis ko. Pero hanggang dito na lang siguro nakayanan ko eh. Pasensya na kayo. Alam ko, biglaan nyo na lang na balitaan to. Pero sobrang pasasalamat ko sa inyo. And na-appreciate ko lahat ng efforts nyo, pagsuporta nyo sa akin. And mahal na mahal ko kayong lahat. Sa mga kasamahan ng talents, meron ka bang mensahe sa kanila? Alam ko hindi madali na bigla ko na lang kayong iwanan dito kasi sabi nga ni Lexis kagabi, aalis ka. May panibagong dadating na naman, mag-a-adjust na naman kami. Sabi niya, yung kami na lang daw dito, umalis pa ako. Siguro hindi tayo pare-pareho ng strength sa pag-handle ng stress. Siguro sobrang weak ko sa part na to. Pero hindi ibig sabihin nun na kakalimutan ko na lang kayo basta-basta kasi sobrang mahal na mahal ko kayong lahat. Kayo yung naging kapatid ko sa loob ng SY for 3 months and hindi basta-basta makakalimutan yung mga masasayang memories with you guys. And na-appreciate ko kayong lahat. Mamimiss ko kayong lahat. And sana maging successful kayo sa career nyo dito sa SY. And in the near future, sana magka-reunion tayo. And ayun, sobrang thank you sa time na na-spend ko with you. Meron ka bang specific na tao na gusto mong bigyan ng mensahe at mapapanood nila ito? Kay Dito Ann Margaret Reyes, sa mama ko, sa kapatid ko. Sorry sa naging decision ko. Kay Tito Ann Margaret Reyes, sa tito ko, siya yung parang pinaka naging manager ko talaga dito. Siya yung nagsasabi sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Siya yung nagsusundo sa akin, naghahatid sa akin. Kahit saan ako pumunta, siya yung kasama ko. Kasi ayaw niya akong nagko-commute talaga. Sobrang thank you, Tito. Kasi parang ikaw na yung tatay ko ngayon. Kahit kapatid siya ni Mama, siya yung parang tatay ko ngayon. Pero sorry kasi sumuko ako agad. Alam ko, sobrang proud na proud kayong lahat sa akin. Pero biglaan na lang akong sumuko. Promise ko naman na babawi ako. Magiging successful ako. Ganon din kay Mama. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Ni na Kuya. Sorry kasi yun, sumuko din ako agad. Promise ko din sa inyo, makakabawi ako. Magiging successful ako sa family ko. Thank you sa pagsuporta niyo sa akin. And dito nilang journey ko. Pero sana kung ano yung maging career ko in the near future, maging proud pa rin kayo sa akin na suportahan niyo pa rin sa ako. And sa dad ko, alam ko hindi kami okay talaga ngayon, hindi kami nakakapag-usap. Alam ko sinusuportahan din niya ako.
kahit hindi kami nagkakasama, thank you din. Kasi kundi dahil sa kanya, wala din naman ako dito eh. Ang dalawa ni mama yung magawa sa akin eh. Ayun. So, co-talents ko especially Angel talaga. Sobrang thank you. Kasi si Angel talaga ngayon yung pinaka-nasandalan ko sa problema. Ang dami kong bagay na na-open sa kanya. Kasi siya yung nakikinig sa akin eh. Parang sobrang naging dikit namin. Kasi yung mga problema ko na ilalabas ko sa kanya, nabibigyan niya ako ng advice. Siyempre, Lexi, Kat, silang lahat. Sobrang thank you sa inyong lahat. Especially Boss Paul and Ma'am Abeng, Kuya Aaron, sa mga ibang staff dito. Sobrang thank you sa inyong lahat kasi tinuruan niyo ako kung paano din ako mag-improve sa sarili ko. Kuya Aaron, yan. Basang-basa kasi ako ni Kuya Aaron. So, alam niya parang kapag may problema ako, papasukan niya ako sa kwarto tapos sasabihan niya ako. Ayun, kay Sir Paul, I would like to thank you for the opportunity that you had given to me. And I'm sorry if my journey ends here na right now na talaga. But I'm really thankful that you are my boss for 3 months, and Ma'am Abeng, thank you so much po. And I hope mas maging successful pa po yung company nyo. Mamimiss ko kayong lahat. May gusto ka bang huling kanta din? Parinig mo sa kanila, i-upload ko. Ganda-ganda ng boses mo eh. Yes. Ayokong kantahin yung i-re-release na eh. Oh, wag na yun. Wag na yun. Ibang kanta. Ano ba? Yung kahit maputi na ang buhok ko. Sige. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. And yeah. Thank you din. So, paano yan? Ipapasok na namin yung mga damit mo pabalik sa kwarto. Hindi, sige. Iatid ka namin. So, sana ang wish namin maging successful ka. Alam ko na pangarap mo yan. Kasi nung nagsushoot tayo sa bundok, nung meron tayong soldier na nakausap, nakita ko yung passion mo, yung saya mo habang kinakausap mo siya. Na talagang pangarap mo yun, na makapagserbisyo ka. So, sa tingin ko, mas malaki nga yung gagampanan mo sa buong sambayanan, yung ambag mo. Kaya sobrang proud ako sa iyo. So, lagi mo mong isipin na nandito lang kami. So, sana kung iyan man yung pinili mo, suportado ka namin. Alam namin, somewhere down the road, magkakakita tayo, magkakasalubong tayo na alam namin na hindi mo makakalimutan yung samahan natin.
tumatanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan man, ikaw ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y yakan at yakapin? Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya iibigin mo? Kung maputi